Isang magandang araw sa inyo mga ka-history. Welcome na naman sa ating pagpapatuloy ng kwento ni Bogyok Ang San ng Myanmar. Sa araw na ito, ay malalaman natin kung bakit kaya nagtapos ng maaga ang buhay ni Aung San kasama ang kanyang cabinet members. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, at kalimbangin na rin ang notification bell on para updated ka sa mga bagong videos na ma-upload dito. Atin ang simulan ang karugtong ng ating kwento. Ang mga pinuno ni Karen ay hindi kinonsulta at hindi bahagi ng kasunduan. Inaasahan nila ang isang hiwalay na Karen state sa loob ng British Empire. Ang petsa ng paglagda sa kasunduan sa Panglong ay ipinagdiriwang sa Burma bilang Araw ng Union, kahit na mabisang nilusol ni Ne Win ang anumang kasunduan sa mga komunidad ng minorya ng Burma kasunod ng kanyang coup sa 1962. Ang pangkalahatang halalan na ginanap noong Abril taong 1947 ay hindi perpekto. Ang Karens, Mon, at karamihan sa iba pang mga kalaban sa politika ni Aung San ay binigkis ang proseso. Dahil sila ay halos tumakbo ng walang kalaban-laban, ang bawat delegado sa partido ni Aung San ay nahalal. Sa huli ang AFP-FL ni Aung San ay nanalo ng 176 mula sa 210 pwesto sa Constituent Assembly, habang ang mga Karens ay nanalo ng 24, ang Communists 6, at ang Anglo-Burmans 4. Noong Hulyo, nagpulong si Aung San ng isang serye ng mga komperensya sa Sorrento Villa sa Rangoon upang talakayin ang rehabilitasyon ng Burma. Kasunod ng halalan noong 1947 nagsimula si Aung San na bumuo ng kanyang sariling gabinete. Bilang karagdagan sa mga etniko na Burmese na estadiste tulad niya at ni Tin Tot, kinumbinsi din niya ang pinuno ni Karen na si Mon Bakang, ang punong siya na si Sao Shamhachan, at ang pinuno ng Muslim na si Abdul Razak na sumali sa kanyang gabinete. Walang mga naimbitahang komunista na lumahok. Sa huling taon ng pamamahala ng Britain ng Burma, naging matalik na kaibigan si Aung San sa pangalawang huling gobernador ng Burma, si Colonel Sir Reginald Dorman Smith, isang Anglo-Irishman na regular niyang tinatalakay ang kanyang mga personal na paghihirap. Noong unang bahagi ng 1946, humigit kumulang isang taon bago siya namatay, nagreklamo si Aung San kay Dorman Smith na pakiramdam niya ay melancholic, na hindi niya naramdaman na malapit siya sa kanyang mga dating kaibigan sa militar ng Burmese, na marami siyang mga kaaway, at nag-aalala siya na may magtatangka na patayin siya sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng alas 10:30 ng umaga noong 19 Hulyo taong 1947, isang solong jeep ng hukbo na nagdadala ng mga armado sa mga pagod ng militar ang nagpunta sa patio ng Secretariat Building, kung saan nakikipagpulong si Aung San sa kanyang bagong gabinete. Walang pader o gate na nagpoprotekta sa gusali ng gobyerno, at bagaman binalaan si Aung San na maaaring may isang taong nagpaplano upang patayin siya, ang mga bantay na nagbabantay sa gusali ay hindi hinahamon o itigil ang sasakyan sa anumang paraan. 4 na kalalakihan mula sa kotse, armado ng 3 Tommy guns, isang Sten gun, at granada, tumakbo sa hagdan patungo sa silid ng konseho, binaril ang gwardiya na nakatayo sa labas, at sumabog sa silid ng konseho. Sumigaw ang mga armado, manatiling nakaupo. Huwag gumalaw. Tumayo si Aung San at agad na binaril sa dibdib, pinatay siya. Sinabog ng mga armado ang lugar kung saan siya nakatayo na may putok ng baril humigit kumulang 30 segundo, pinatay kaagad ang 4 na iba pang miyembro ng konseho at nasugatan ang isa pang 3. 3 lamang sa silid ang nakaligtas. Ang 8 iba pang mga tao na namatay sa pagpatay kay Aung San ay kabilang sa pinakapangako na mga pinuno ng politika sa Burma. Si Tokin Maya ay isang ministro na walang portfolyo na naging isang pinuno ng mag-aaral at isang matalik na kaibigan ni Aung San. Si Bako, ang ministro ng impormasyon, ay naging editor ng isang kilalang nasyonalistang journal. Si Abdul Razak, isang Tamil Muslim, ang ministro ng edukasyon, ay naging isang punong guro. Si Bawin, ang ministro ng kalakal, ay nakatatandang kapatid ni Aung San. Si Mon Bakang, ang ministro ng industriya, ay isa sa ilang mga politikong Karen na hindi na boycott ang pagkakasangkot sa bagong gobyerno. Si Sao Shamhachan, ang ministro ng mga rehiyon ng Hill, ay isang prinsipe ng Shan na nanguna sa aktibong pamumuno sa pagkumbinsi sa iba pang mga etnikong minorya na sumali sa Burma upang maging malaya. Si On Mong ay isang representante ministro sa Ministeryo ng Transportasyon na pumasok lamang sa silid ng komperensya upang maghatid ng isang ulat bago ang pagpatay.
Ang 18 anyos na tanod ni Abdul Razak na si Kutwi, ay napatay bago pumasok ang mga armado sa silid. Ang huling Prime-Ministro ng punong ministro ng World War II ng Burma, si U Sot na nawala ang kanyang mata na nakaligtas sa isang pagtatangka sa pagpatay noong huling bahagi ng 1946, ay naaresto para sa pagpatay sa parehong araw. Sumunod na sinubukan si Yuso at binitay para sa kanyang responsibilidad Yuba Pay, na nagsabi sa pahayag na inaasahan din nilang ma-frame para sa iba pang mga krimen ng kanilang mga kaaway sa bagong gobyerno. Matapos mamatay si Aung San, ang kanyang matandang kaibigan na si Yuno ay naging punong ministro at sinabi sa publiko na alam niyang ang British ay hindi kasangkot sa pagpatay. Ayon kay General Kyozo, ito ay katibayan na si Yuno ay bahagi ng sabwatan. Ang isang pagkakaiba-iba sa teorya na ang British ay kasangkot sa pagpatay kay Aung San ay binigyan ng bagong buhay sa isang maimpluwensya, ngunit sensationalista, dokumentaryo na broadcast ng BBC sa ika-50 anibersaryo ng pagpatay noong 1997. Ano ang lumitaw sa kurso ng mga pagsisiyasat sa ang oras ng paglilitis? Gayunpaman, ay maraming mga opisyal na mababa ang ranggo ang nagbenta ng baril sa isang bilang ng mga politiko ng Burmese, kabilang si Yuso. Makalipas ang ilang sandali matapos ang paghatol kay Yuso, si Kapitan David Vivian, isang opisyal ng British Army, ay nahatulan ng 5 taon pagkakabilanggo dahil sa pagbibigay ng sandata kay Yuso. Si Vivian ay napalaya mula sa kulungan ng makuha ng mga sundalo ng Karen ang Insein Prison noong Mayo taong 1949. Ayon kay General Kyozo, pagkatapos ay tumira siya kasama ang mga Karen sa Kokerik hanggang 1950, nang maglakbay siya pabalik sa Thailand at pagkatapos ay sa Inglaterra, kung saan siya nakatira hanggang sa kanyang kamatayan sa 1980. Maliit na impormasyon tungkol sa kanyang mga motibo ay isiniwalat alinman sa panahon o pagkatapos ng paglilitis. Kinong,
Ang anak ng representante na inspektor ng pulisya na inaresto si Yuso, ay inangkin na binili ni Yuso ang mga armas na natagpuan sa kanyang bahay mula sa itim na merkado matapos na ibenta sila ng mga sundalong British, hindi direkta ng mga sundalo. Sinabi ni Kinung na ang mga sandata, bago ipinasok sa itim na merkado, ay nasa proseso ng pagdadala sa Singapore bilang paghahanda para sa kanilang pag-alis mula sa Burma, kaya ang pag-aari ni Yuso ng mga sandatang ito ay hindi kinakailangang katibayan ng pakikipagsabuatan ng British sa pagpatay kay Aung San, ngunit sa halip ang kasakiman ng mga individual na sundalo. Kinilala niya ang opisyal na responsable sa pagbebenta ng mga armas bilang si Major Lance Dane, ngunit inangkin na si Dane at ang kanyang mga kasama ay kalaunan, lihim na pinalaya, matapos na makulong. Sinasabi ni Kinung na ang pangalan ng isa sa mga nagpaslang kay Aung San ay si Lien Jiang. Bukod kay Aung San, karamihan sa kanyang gabinete, at si Yuso, maraming iba pang pagpatay at tangkang pagpatay sa iba pang mga kalalakihan na malapit kay Aung San sa oras na iyon. Kasama sa dalawa dito ang abogado ni Aung San na Ingles, si Frederick Henry, na pinaslang sa kanyang bahay, at si F. Collins, isang pribadong tiktik na nag-iimbestiga sa pagpatay kay Aung San. Ayon kay General Kyozo, ang mga pagpatay na ito ay katibayan na may isang taong nagtatangka upang takpan ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay. Noong Setyembre taong 1948, 9 na buwan pagkatapos ng kalayaan ng Burma, isang tao ang pumatay kay Ting Tat, na naging isa sa pinakamalapit na tagapayo ni Aung San at noong panahong iyon ay ang unang ministrong panlabas ng Burma, sa pamamagitan ng paghagis ng granada sa kanyang sasakyan. Ang mga mamamatay tao ay hindi kailanman nahuli at walang sinumang nasisingil sa kanyang pagpatay. Napabalitang iniimbestigahan niya ang pagpatay kay Aung San sa kanyang pagkamatay.